wonderful gift. Sex is God's design. Bakit? Kasi ang heart ng Diyos is this. God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Ano ang heart ng Diyos? Ang heart ng Diyos is not just for you to be together, but for you to multiply. Fill the earth. I want the whole earth to be filled with my image. Are you following? Hello? Pakikalabit ka katabi mo. Gising ka pa ba? Hindi, sa totoo lang. Parang mo, parang yung aso. Di mo, dadami ang aso rito. Yung iba askal na nga eh. Nakuha niyo, wala. Anong mangyayari sa mundo natin? Kaya nga, alam niyo sa England, the people there, for so many long years, the Muslims cannot conquer the British Empire. But now, look at them. Not without a single bullet. By just multiplying biologically, they conquered Britain. Kaya nagpapanik sila. Ngayon, even among Christians, do you think this country will change kung ang numbers ng righteous kulang? Kaya sabi na, come on, multiply! Kaya hindi namin kaya, mahirap eh. Selfish ka kasi, you're not trusting the Lord. You need to trust God. God provides. Ganyan din ang feeling ko noon. Sabi ko, dalawa lang, tama na. Sabi ko, ano dalawa lang? Binigyan ako ng kambal. Iyak ako. Sabi ko, Panginoon, galit ka ba sa akin? Hirap na nga ako, tapos binigyan pa ako ng kambal. Sagot sa akin ng Diyos, hindi mo sila anak. Ha? Hindi ganun. Joke lang yan. Parang tininan ko lang kung gising ka pa. Sabi niya, akin yan. Kung akin yan, I will take care of them. Alam mo ngayon, pinagsisisihan ko, ba't hindi ako nagsampo? Because God never failed providing. Isipin mo, hindi ko mamahinagin, paano naging doktor yung bunso ko? Hindi ako nag-provide nun. Naalam niyo nung gumagraduate siya, lumuluha ako kasi pinrovide ng Diyos yung tuition fee niya eh. Hindi ako nakapag-provide nun. Alam niyo ba yung nangyari? Lumapit yan pa, magdodoktor ako. Okay. Will be God? Will be God. Okay. Will be God? Bill be God. Okay? Sige, pray. Nakita ko, nakakuha ng scholarship, nag-aaral. Hindi lang nagsusunog ng kilay, pati bunbunan. Pati bunbunan ko, damay. Sabi na, awa ako. Sabi ko na, baka ma-doktor to, hindi maging doktor. Bigyan mo naman, Lord, ng scholarship na hindi nakabatay sa kanyang sa kanyang akademya, kundi, kasi baka ako sisihin yun hindi ko kaya, bilang tatay para alin sa ganyan. Pwede po ba yung ayon sa misyon na binigay mo, kung yan ang will mo, Lord, bigyan mo siya ng scholarship na hindi ganoon. Di ba hindi naman yung mamamatay? Bait ng Diyos, may lumapit ko, mag-asawa, walang anak. Gusto namin, ba? Nangangarap kami magkaroon ng anak na magdudoktor. Ganun ba? Sabi ko, yes! Pero siyempre, kalma ka lang. Kailangan yung dinagating mo, ha? Hindi ako nagganyan. Ganyan lang. Sige po, ihahanap ko po kayo. Di ba? Kasi masama hanggang mag-take advantage. Tapos sabi niya, Lord, nakakaya naman. Tapos sabi niya, wala ka bang anak na magdudoktor? Wow! Pero siyempre, relax ka pa rin. Hindi, relax na. Naku, pasensya na. Hindi ko pwede i-commit yung anak ko kasi, baka mamaya hindi niya ma-meet yung requirements niyo. Hindi ko kasi alam talaga ano requirements niya eh. Pero mabuti pa, kausapin niyo na lang po. Okay. Sabi niya, kinausap nila. Tapos bumalik yung anak ko, lost niyo sa tax. Binigyan ako ng cheque, 2 million. Sabi ko, bilhin natin ang kotse yan. Alam niyo, kasama mag-iswapa, sabi sa kanya, sa uli mo, tuition fee na lang, bigyan ka. Kasi dito sila, mapapaigot ng pera, kung nasa atin na matutulog lang yan, sayang. Let's be responsible. Di ba? So, to make a long story short, sinaulit, and true enough, nakatapos na siya, the Lord took care of all her expenses. You know what I'm trying to say?
ng Lord, and the marriage bed is to be undefiled. Na hindi na lamang po, basta with outside the covenant, yan ay ayaw ng Diyos. Outside the covenant. Kung kunyari kaya, fornication, before the covenant. Adulterer, outside the covenant. Ayaw ng Diyos yun. Kaya ho, si Lord, sinasabi niya kasi, yung gift na yan is very beautiful. It's sacred, covenantal, life-giving. Can you imagine? Nung kami po, siyang kami magkakapatid. And I just imagine nung nagkasakit yung nanay ko and she was bedridden for 5 years, palitan mo ang pag-aalaga ng mga magkakapatid. And God took care of her. It's a gift from the Lord. To me, up to now, I regret na meron na akong 4 na anak. How I wish I had more. Kapag nakita ko yung Pastor Peter, he was so blessed. He has 24 grandchildren. Di ba? Ang sarap isipin. Nakakaingit kaya. Eh ako, isa lang apo ko eh. Sobrang saya ko na eh. Di ba? Pag-isip pa na sa umaga, pag-abot sa akin. Oy, nag-pray ka na ba? Nag-quiet ka na. Pero mo tinay-pray mo na kagad siya to become a prophet in the future. O, mag-pray na tayong dalawa. So I'm praying for him. Bakit? It's a gift from the Lord. It's an opportunity somehow to influence a life. How I wish that I can influence more. Kung di man siya, kayo. Let's multiply. Nang maubos na yung mga pare-parehong apelido dyan sa politika. Bakulit-kulit na apelido. Pagkaman natin. Gusto natin ng pagbabago. Di ba may binabago yung mga pangalan? Di ba? Ano pangalan? Ano apelido mo? Ano apelido mo? Tom. Ha? O yan! Boto natin Pilipinas! Baguhin na natin. Sa totoo lang, minsan, we want change, but we're just doing the same thing. Diba? Mag-isip naman tayo. Yung binuboto natin, magiging loyal lang tayo sa mga political, figures, sa halip na maging loyal tayo sa katotohanan. Diba? Now, huwag natin pag-usapan yan, naubos oras ko. But here's the point. Look at Jesus. Ito in-expound ni Lord yung utos. Sabi niya, then the Lord spoke to Moses, saying, you shall also say to the sons of Israel, who was speaking? Jesus. Who was speaking? The Lord. And look at what he said. If there is a man who commits adultery with another man's wife, one who commits adultery with his friend's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Oh, kung totoo to hanggang ngayon, walang adulterer. Wala na rin Pilipino. Patay. Now, ito po ang amazing part. Tingnan nyo ha, it is outside the covenant. Tama? Kasi your friend's wife. May covenant na sarili yan. Hindi natapos na. If there's a man who lies with his father's wife, again, father's wife, yung covenant niya sa tatay niyan. Pero Elias uncovered his father's naked. Both of them shall surely be put to death. That's part of being adulterous. Now, hindi lang yun. Sabi niya, if there is a man who lies with his daughter-in-law, so yung covenant ng daughter-in-law sa anak niya. Tama? Hindi sa kanya kaya. Inano naman, shall surely be put to death. They have committed incest. The blood is upon them. And there is a man who lies with a male, as those who lie with a woman. Again, kinasabi ng Lord, both of them have committed a detestable act, and they shall surely be put to death. Sino nagputos yan? Si God. Now, bakit yun? Kasi nga, ang commitment, male and female. Diba? Yun ang sinasabi ng Lord, yung covenant na yan, hindi yan valid kung male, female, female. Now, tuloy tayo. Kahit ano pang basa ko ng context sa ibang passages, si God mismo nagsabi nito. Do you think God will change His standard because of our preference? Obviously not. Kaya ho, ito, if there is a man who marries a woman and her mother, grabe naman to, dalawa pa, package deal. Nanay at anak, sabi niya, itisimulat, both he and they shall be burned with fire. Hindi biro to. So alam mo na, yung covenant commitment, sobrang bigat. Ito pa, if there is a man who lies with an animal, sabi, ganun din, if there's a woman who approaches any animal to mate with it, you shall kill the woman and the animal, they shall surely be put to death. Lahat yan, pare-parehas ng penalty because that is adultery. Are you following? Minsan, hindi na natin maintindihan kasi parang ayaw natin kasi buksan ng ating mga mata. We convince ourselves that we know better than our God. Oh, that's obsolete. Hindi na yung bagay sa ating panahon. That's not true. Can you imagine?
habang lumalala yung sitwasyon natin. Kasi nga, hindi tayo tapat unang-una sa Diyos. Kaya kung hindi tayo susunod dito, yung ating unfaithfulness kay God, hindi sa ating sa isa't isa. Kaya the problem is not sex, the problem is sin. Are you following? Kasi gift yan ng Diyos eh. Kasi we have the tendency to think na kasi sa kultura natin, dalawang bagay ang mali natin. We worship sex or we shame sex. Kung baga sa Tagalog, worship natin ang sex, hindi rin natin dapat i-demonize. Parang, ay, sama na, nakakadiri. Hindi. It's a gift of God within the family, within the context of covenant. Nasabi niya, in place of sexuality inside what? The covenant. Kaya, yan ay blessing ng Diyos sa atin. So kaya sabi niya, you shall not commit adultery because I myself, your God, is faithful, showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Sino dito kinasal? Ang inisip pang 2 taon lang. Meron? Meron bang kinasal dito ang kinanta On this day, I promise 2 years. On this day, di ba? Hindi, ang ating kanta, forever. Tama? Forever. Kaya ganito yan. Alam nyo, si Lord, reflection natin dapat yung faithfulness niya sa lahat ng ating ginagawa. Kasi si Lord, loving kindness never cease. For His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Alam nyo ba, tulad din natin, we need that. Lord, please, may you just refresh my faithfulness to my wife. Every day of our lives, we're thinking of renewal of our vows before the Lord. Para na-maintain natin yung ganong sweetness. Nakuha? Tingnan niyo ang design ng Diyos. Na-amaze ako. Nung kinasal ako, I praise God that the pastor used the wedding at Cana. Naubusan sila ng vino. Alam niyo ba yung vino? Ang tagal ng celebration nila, minsan ilang araw, minsan linggo. At yung vino, pinipresent yun, yung pinakamahal na uri sa simula. Sa bandang huli, yung yung mababang uri na lang. Bakit? Kasi sa pananaw nila, ang buhay mag-asawa, dahil Diyos ang nag-invento nito, hindi naman tao. Sa tao, ang tingin niya, sa simula, masaya. First 2 years, wow. Pagbubuksan ng pinto ng kotse, yeah, pasok ka na. Tapos lalakad sila, hahawakan ka na. Upo ka na. Yeah? Ang lambing, di ba? Kamusta ka na? Kumain ka na ba? Hachi, anak ko, magpatingin ka na sa doktor. Meron kang simple. Baka lumala ka. First 2 years. Ngayon, paglipas ng mga 3 taon, iba na. Pumasok ka na. Late na tayo. Hindi ko mapasay yung picture. Kasi naman pasok! Diba? Asaba naglalakad mo dati inaalalayan lagi. Ngayon, direct out! Pagdating ako sila, ano na ako, iwan ako eh. Pero basta umuupo na, ayun. Umupo ka na, nakaupo na siya, umupo ka na, maunahan ka pa ng iba eh. Ayan na yung asya, ayan na yung asya. Yeah, pinapagalitan na. Ibang-iba na. Kasi nga, nagtitiisa na lang silang dalawa. Hindi ganun ang design ng Diyos. And surprisingly, when Jesus turned the water into wine, nung tinikman niya, why are you serving this only now? Kasi dapat, habang tumatagal, lalong sumasarap. Ayoko magsalita, tanong niyo na yung asawa ko. Wala siya magagawa, nasa akin ang mic. Hawak ko ang beat. Diba? Na ang punto ko ganito. Alam niyo, sa awa ng Diyos, hindi po ako perfect na tao, marami akong pagkakamali. Pero I always make a decision by the grace of God. Lord, renew my loving kindness as you are always, showing your loving kindness and new every morning. Kakalindihan? We are weak people. I'm not saying, oh, ang galing naman ni Pastor. Hindi ko, kung alam niyo lang kapalpakan ko. Minsan, nasisigaw ako siya ng walang kinalaman. Naalala ko, dahil tayo lumapit lang yan. Ano ba ito ang Pastor ko? Tapos biglang bilang minute, patay na. Yan na, kinakabahan ako. Kasi, matagal lang itong nangyari. Pero, siyempre, parang kunwari, wala nangyari, no? Akit na din yan, namamalaan ka siya. Tapos, binuksan ko TV. Sita, tingnan mo, oh!
Ayan na, pag galit ang tao, nagsasakta na iba't mang wika. Siya lang nakakaintindi. Eh wala akong deep of interpretation, patay! Eh, hindi naman ako makalapit, hindi ginatawag, baka maplansyahan ako. O, di ba? Pagkatapos magplansya, nilapitan ko na agad. Anong kailangan kong gawin upang mapatawad mo? Yan ang gusto ko! Kaya sa totoo lang, pwede mo sabihin, nangingin ng tawad, ang dami ko arte ha? Hindi, ako nagkasala eh. I am at the mercy of the person offended. Tama ba? Kaya yung faithfulness na yun, bigay din ng Diyos yun. Hindi ko kaya yun. Kung ako lang, ako po. Ang daming tukso. So,